sablay ito, hindi siya magiging ganap na pantulong kung pag-uusapan, i-address mo yung kahirapan ng bansa. Kasi hindi talaga natutuntun lahat. Yes, yes. Karamihan sa kanila wala kasing guidelines. Ngayon, inisip ko na ikukonekta ko na lang yung taas ng kuryente sapagkat nakwenta ko yung kababayad natin ng VAT. Nakakakolekta ang gobyerno ng 120 billion pesos. Naisip ko, nakwenta ko tuloy na ang isang household o isang pamilya na nagkukonsumo ng 2,000 pesos per month na kuryente, pwede nating ilibre yun monthly. 2,000, yes. Kapag ginawa natin yun, ang magiging cost natin, 120 billion, katumbas yan ng 12% VAT na ating ibinabayad sa gobyerno. Ang problema lang, nakolekta ng gobyerno pero nakurap Kasi yung 194 billion sa tinatawag nating ayuda, hindi naman napunta doon sa karamihan Tama. At pagkatapos yung pagbibigay pa, hindi naman naibibigay ng buo. Kaya kapag ginawa nating scheme, ay 2,000 pesos na worth ng kuryente na nakukonsumo ng isang pamilya, ilibre na natin ang matatarget natin, 27 million Pilipinos. Yun. Mawawala ang corruption sapagkat direkta nang mabe-benefit sa kanila. Yung benepisyo mapupunta sa kanila. Yun. Wala Mawala ang korupsyon. Marami masasaktan. Wala nang makakapagpasikat sapagkat hindi nadadaan sa mga politiko. Correct. Ito yung gusto kong mangyari. Simpleng-simple ito. Talagang matatarget mo na, mawawala yung corruption, Tama. at hindi magpapasikat yung pinadadaanan mo pa nitong mga ayudang ito. Iyon. At saka you can just imagine na kung ilang kuryente o ilang bahay mabibigyan ng kuryente, magpapatuloy ng pag-aaral at saka dire-diretso ang buhay ng pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Tama. Tsaka nasasubsidize mo nga sila. Correct. Malaking bagay sa kanila yung matitipid nila buwan-buwan Yan. at hindi pa nakukurap. Pagka ganyan lumabas, kung yung magiging sistema, madaling i-monitor yan, kung. Madali sapagkat wala ka nang gagawing regulasyon sapagkat direktang napupunta sa mga households yung kanilang subsidy. Iyon. Monthly. Iyon. Talagang libre na sila. Iyon! Okay, Senator, kailangan maupo ka ron dahil para mabantayan ang kuryente namin at maibalik yung mga nasingil sa aming sobra. Kung nasa inyo po ang pagkakataon para kausapin, kayo po ay napapakinggan, kayo po ay napapanood ng buong sambayan ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa po. Go ahead po. Salamat, Dennis, sa pagkakataong binigay nyo sa akin. Gaya nabanggit ko, ay kailangan nating bantayan lahat ang mga batas natin. Maganda naman ang layunin, ngunit ang pagpapatupad ang nagiging problema. Kailangan lang merong tagabantay. Ay kuryente, isa lang.